sa kanyang panahon. Paano nga ba ang pagtalikod sa mga kasalanan? Kailangan bang pagsikapan din ang pagsisisi? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Dardo sa ating durang sa kanyang panahon. Mano po, Tay? Tay, mano po? Kaawaan kayo ng Diyos. Pasensya na kayo kung bakit medyo natagalan akong makalabas ng kwarto ko. Matindi na kasi yung kirot nitong aking gout. Hindi ko agad maitayo ang mga paa ko. Tay, wala po kayong dapat iingi ng paumanhin. Nauunawaan po namin ang kalagayan niyo. Ang totoo po, kaya kami narito, meron sana kaming hihinging pabor. Aba, kung kaya ko bang ibigay, bakit hindi? Ano bang pabor yung sinasabi niyo? Hihingin po sana namin sa inyo yung pamamahala sa negosyo yung graba at simento na ibinagsak sa port area. Total, hindi na kayo makapunta sa pier. Kami na po ang hahawak ni Roy. At kabisado naman po namin ng kalakalan sa loob, Tay. Tsaka may potential buyers din po kaming dagdag na masusuplayan. Bukod pa sa mga dati na ninyong katransaksyon. Ay, sige. Kung kaya ba ninyong hawakan, di kayo na mamahala. Kaysa sa ipagkatiwala ko pa sa iba. Hoy, tanda! Si Dardo nasan? Hindi ko alam. At hindi ako tanungan na nawawalang kaliguyo. Para sa gila mo ah! Gusto mo putulin ko yan itong dala kong 29, ha? Puputulin ko talaga yan! Gusto mo? Pwede ba umalis ka na? Huwag mong bisitin ang pagtitinda ko rito sa palengke. Kung hindi mo makita yung kalukadidang mo, wala akong pake. Oo, aalis ako, pero akin na muna ito, lalagyan mo ng pera! Ay! Ay! Babae na limandas! Ibalik mo sa akin yan. Lagyan mo ng pera. Lagyan lahat yung pera na paninda ko. Ay! Ano, bali? Ha! Ayaw mo kong bigyan ng pera ng asawa mo, kaya yung pera mo itatakbo ko! Teka muna, Roy. Bakit ikaw nag-check ng mga palabas na truck ng semento ni Kuya Tonyo? Saan yung dadalhin yan? Nasaan yung katiwala niya? Pinaalis na po ni Ita yung katiwala niya. Ano? Dardo, pinaalis na po. Kami na po ni Meli ang namamahala sa kanyang negosyo. Teka. May arbor akong isang truck ng graba at semento kay Kuya Tonyo. Ho, Kailangan ibigay niyo sa akin. Parte ko yan sa diskarte niya rito sa port area. naku. Anong naku? Dardo, ang mabuti pa yata. Tanungin muna natin si Meli. Kung anong magiging decision niya. Yun Si ang... Kuya Tonyo yung kausap ko sa parte ko, ha? Kaya sa ayaw at sa gusto ni Meli, ibibigay niyo sa akin ng isang truck ng semento. Chong, Dahil kung hindi, magkakagulo tayo rito. Kuya, bakit naman basta mo na lang ibinigay lahat sa anak mo yung diskarte mo sa port area? Bakit hindi mo na lang sa akin ipinamahala? Total, mas kabisado ko kaysa sa kanilang galawan sa pier. Tama lang na kay Meli ko ipagkatiwala yung paghawak sa ibabagsak ng mga truck ng semento at graba sa pier. Anak ko siya. Mas nasa kanyang karapatan. Isa pa, isang paraan na rin yun ang pagbabayad ko ng atraso sa kanya sa aking mga pagkukulang sa kanya bilang isang ama. Kaya ang problema nga, yung parte kong isang truck, ayaw ibigay ng manugang mo. Kinausap ko na ang mag-asawa. Ibibigay nila yung parte mo. Pero huli na yon, Dardo. Ha? Sa susunod na tating ng mga kargamento, hindi ka nakasali sa partihan. Ano? Aba, hindi naman yata tama yung kuya. Dahil simulat sa pool,
Ako ang kasama mo sa pakikipagtransaksyon sa negosyo mo. Pera na nga ni na Meli at Roy ang umiikot sa mga kargamento. Sila na namumuhunan. Kaya sila na rin na may desisyon sa lahat ng yon. Pero, Kaya pasalamat ka rin dahil nahirit ko pa sa kanila yung isang truck ng semento na parte mo. Pagkatapos noon, wala na akong maipangangako pa sa iyo, Dardo. Changlita, kumusta po? Oy, Meli, ikaw pala. O eto, nakikipagharimunan sa pagtitinda ng manok. Kahit ang sabihin pa, napakamahal na ng puhunan. Pero mainam na rin kaysa sa walang pinagkakakitaan. Talagang dumaan po ako dito para nga iabot ito sa inyo, Chang. Abay, pera yan ah. Pandagdag puhunan nyo sa mga paninda nyo. Kasi may sumobra doon sa kinita namin ni Roy, doon sa dineliver naming simento sa mga buyer. Medyo nakaluwag-luwag kami ng konti. Ay, Meli, maraming salamat ha. Hayaan mo. Kapag nakabuelo ko rito sa mga paninda ko, maibabalik ko rin sa iyo ang perang to. Ay naku, Chang, hindi ho. Para sa inyo talagang pera na yan. Ha? Hindi nyo kailangan bayaran. Bigay ko yan sa inyo. Maraming salamat uli, Meli. Alam mo, ang totoo, kailangan ko talaga ng puhunan. Patakda na nga sana ako mangutang sa Bombay. Oo. Basta mag-iingat kayo palagi sa pagtitinda nyo dito sa palengke, ha? Tsaka huwag kayo masyadong magpakapagod. Magpahinga rin kayo kapag kinakailangan. Maraming salamat ulit sa pagkaalala mo sa akin, Melia. Hindi ko makakalimutan to. Roy! Ah. Sandali nga. Siyong Dardo, kayo po pala. Ako nga. Bakit po? Wala naman. Bibigyan lang kita ng ganito. Ano? Ha? Siyong, bakit po? Anong bakit? May nagawa po ba ako sa inyong kasalanan? Ikaw ang nagsunsun kay Meli na huwag nang ibigay ang party ko sa mga karikamento, hindi ba? Ha? Oh, Siyong, nagkakamali po kayo. Hindi ko po magagawa yun. At saka, hindi po akong nagdidesisyon sa mga padating na kargamento. Sinungaling! Kung di ko pa alam na sweetie ka rin, ha? 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 Isaksak mo sa utak mo, Roy. Hindi pa ipinanganganak ang taong gagago sa akin. Huwag mong subukin ang galit ko kung ayaw mong manghiram ng mukha sa aso. Ano bang problema nyo, Chong? Dahil lang sa isang truck ng simento, nananakita kayo ng kapwa nyo? Dahil inalisan niyo ako ng kabuhayan. Kabuhayan? O pang-suporta lang sa mga bisyo ng pinagpapalit-palit nyo? Wala kang karapatang sabihin sa akin yan, Mel. Meron! Marami akong gusto sabihin sa inyo dahil marami akong kinimkim na galit. Wala akong pakialam sa galit mo. Ang pinag-uusapan natin dito, ha? Yung diskarte ko na inagaw niyo sa akin ng asawa mo. Oo! Wala ka naman talagang pakialam sa mga taong sinasaktan mo kalooban simulat sa pool. Di ba? Nung susulan mo si Itay na iwan kami at abandonahin, nasaan ang konsensya mo nun? Tinuruan mo siya ng lahat ng kasuklam-suklam na bisyong alam mo. Anak, babae, sugal. No? Nagpasasa ka sa pera ng tatay ko. Hanggang mamatay ang inay sa depresyon. Anak ko, ako lang naman yung produkto ng pamilyang winasak mo. Hindi ako nakapag-aral. Lahat ng hirap dinanas ko noon. At kung bakit na ikaw pang kadugo ko ang sumira sa kinabukasan ko. Eh, huwag mong isisi sa akin ang naging pangit na kapalaran mo, Meli. Huwag mong ipasa sa akin ang galit mo sa mundo. Isang bagay lang, Chong. Hayaan niyo na si Itay sa ganap na pagbabagong gusto niyang mangyari sa kanyang sarili. Ibigay niyo na sa kanya ang kapanatagang gusto na niyang isabuhay. Malayain niyo na siya
sa mga maling dikta ninyo! Hoy! Dado! Ako ba pinagtataguan mo? Ha? Di ba sabi ko sa'yo, buntis ako? Ano? 10 taon na akong na-vasectomy. Kaya hanapin mo yung tunay na tatay ng anak mo. Ano? Ulo ko yung pa ako ni... Vasectomy? Hindi ko alam yon. Hoy! Hoy! Dado! Ano bang vasectomy yung sinasabi mo? Huwag mo ko iwan dito! Maghanap ka ng lalaking maluloko mo, Miranda! Huwag ako! Ako ang nagdesisyong huwag nang ibigay ang parte mo sa mga kargamento, Dardo. Dahil yun lang ang alam kong paraan para matigil ka na sa bisyo mo. Hindi ka pa ba nananawa sa buhay na walang direksyon? Kuya, matagal ko na rin gustong magbago. Pero hindi ko lang magawa. dahil hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Ngayon mo na simulan. Eh, Hanggat hindi ka pa kinasusuklaman ni Lita. Hanggat kaya ka pa niyang patawarin sa mga paulit-ulit mong pagkakamali. Nang magpabasectomy ka, akala ko nga yun ang hudyat ng pagbabago mo. Naisip ko, Dado, ayaw mo nang madagdagan pa mga anak mo sa iba't ibang babae. Yun lang. Palagi naman akong bigo sa huli. pero hindi sa pagkakataong ito, Lita. Gusto ko na magbago. Ikaw lang naman sa sarili mo makasusumpong sa mga bagay na gusto mong ituwid, Dardo. Ako, nandito lang naman ako palagi. Naghihintay. Umaasam. Haharapin ko ang aking mga pagkakamali. Naging marupok ako sa lahat ng bagay. Marami kong dapat pagsisihan. Pero ngayon, isusuko ko ang lahat sa Diyos. Sa kanyang panahon, may pagkakataon na ang tao ay kailangang pumili sa dalawa niyang mahal sa buhay kung sino sa kanila ang higit na nangangailangan sa kanyang pagmamahal. Ito ang naging karanasan ni Tina sa ating dunang. Sa kanyang panahon. Iyon ang kinalabasan ng pagsusuri ng doktor kay inay na magpa-second opinion ako para kay inay ko yung Joel. Hindi. Si Inay. At sabi pa niya, maswerte na raw kung tumagal pa ng 6 na buwan si inay. Inay, bakit ngayon niyo lang sinabi to na may mabigat pala kayong sakit? Ayaw ko kasi kayong bigyan pa ng alalahanin mga anak. Sinikap ko namang magamot ito. Pero lumala pa rin. Ay, ayaw naming mawala kayo. Ipagagamot pa rin namin kayo. Mga anak, tanggap ko na kung pagpapahingahin na ako ng Panginoong Diyos. Inay. Dahil napalaki ko na kayo ng maayos. At may matatag na ring trabaho. Maiwan ko man kayo. Hindi na kayo magiging kawawa. Pero bakit, Tina? Ba't umaayaw ka na ngayon sa kasal natin? Hindi naman sa umaayaw ako, Andrew. Gusto ko lang ipagpaliban muna natin ang ating kasal. Total, wala pa naman tayo nasisimulang ihanda. Bakit nga nagbago ang isip mo? Gusto ko pa naman sana. 3 months from now, pakasal na tayo. Hindi ko kaya yun, Andrew. May sakit si inay.
May cancer siya sa matres. Ano? Si Aling Felisa? Oo. At ang sabi ng doktor, maswerte na kung abutin pa siya ng 6 na buwan. Andrew, gusto ko sana iukol ko muna sa kanya ang aking panahon at pagmamahal. Pagsilbihan siya sa mga natitira pa niya panahon dito sa mundo. Paano naman ako? Tina, 3 years na tayo. At ganoon na rin ako katagal naghihintay sa'yo. Andrew, hindi ba maaaring maghintay ka pa ng konting panahon? Unawain mo naman ako sana. Gusto ko mapaligaya si inay. Kahit sa mga huling panahon na lamang niya. Sige, pagbibigyan kita. Pero sana, pagbigyan mo rin ako. At unawain mo ang sasabihin ko. Tina, nagpunta tayo dito sa kantin para magmerienda. Dahil gutom na tayo, di ba? Agnes, Oh, bakit hindi mo ginagalaw yung pagkain mo? Matatapos na akong kumain. pasensya ka na. Bakit ba? Ilang araw ka nang matamlay. Dahil ba kay Andrew? Oo, Agnes. Hindi siya pumayag sa pakiusap mo? Nung una, ayaw niya. Pero pumayag din. Kaya lang, may hinihingi siyang kondisyon sa akin. Ano? Hiningan ka pa ng kondisyon? Malubahan na nga si Aling Felisa. Kaya nga nainis ako eh. Kaya pala, 1 linggo ko nang hindi nakikita na sinusundo ka. Ano namang kondisyon yun? Gusto niya, may mangyari na sa amin. Ano ba naman siya? Pati yun naisip pa niya. Gusto raw niya makatiyak na hindi na ako mawawala sa kanya. Ang selfish naman niya. Insecure pa. O, anong sabi mo? Siyempre, hindi ako pumayag. Dahil gusto ko, ikasal kami ng malinis ako. Kaya yun nagalit siya. At basta na lang umalis. Sige, Bert. Uminom lang tayo ng uminom. The sky's the limit. Oh, sarap pala kapag di mo kasama yung shota mo, pare, ha? Ay, para tayong laging piyesta sa pagiinuman. Balita ko sa kanya eh. Kaya pinababayaan ko na siya. Biruin mo ha. Pumayag na nga akong iurong yung petsa ng kasal namin. Hindi pa niya ako pinagbigyan sa gusto ko. Uy, ko naman kasi, pre. Marami nang mang patay na patay sa'yo, eh, kung bakit yung pang may pagkamanang yung pinili mo. Sa totoo lang, para tuloy gusto kong pagsisihan na naghintay ako sa kanya ng 3 taon. Galit ka. Galit ka nga. May paraan naman, pare. Para makalimutan mo yung galit mo. Paraan? Oo. Ano yun, Bert? Puntahan mo si Rhoda. Sobrang dead yun sa'yo eh. At pinuntahan mo siya, siguro pare, makakalimot ka. Dahil dadaling ka niya sa langit. Hello, Agnes. Pasensya na ha. Ngayon lang ako nakapag-return call sa'yo kasi tinapos ko pang linisan si inay at painumin ng gamot. Okay lang yun, Tina. Naunawaan ko. Ano bang sasabihin mo? At ilang beses kang tumawag? Huwag kang mabibigla, Oh, mukhang problema yan ah. Ano ba yun? Si Andrew. Nabikot. Ano? 2 weeks lang kami hindi nagkita. Nagpapikot na siya. Ang sama niya.
narito ka pa? May asawa ka na. Tina, mag-usap tayo. Hindi na, Andrew. Baka awayin pa ako ng Roda na yon. Napilitan lang naman akong pakasalan siya. Dahil sa takot ko sa parents niya. Kung hindi mo siya pinakialaman, wala kang katatakutan. Tina, handa ko siyang iwan. Lumayo tayo. Magsama. Gusto mo pa akong gawing kabit. Ikaw lang talaga ang mahal ko. Kaya lang, ikaw kasi, hindi mo man lang ako pinagbigyan. Bakit mo ko sinampal? Para matauhan ka. Hindi mo dapat isisi sa akin ang kahinaan mo. Ang karupukan mo. Para sabihin ko sa'yo, kahit maulit pang pangyayaring ito, hindi ko ipagpapalit ang nanay ko. Umalis ka na. Ayoko na makita pang pagmumukha mo. Tina. Joel. Nay, narito po kami. Mga anak. Pasensya na kayo, ha? Dahil sa akin, nahihirapan kayo. Huwag po kayong humingi ng pasensya, Inay. Mahal po namin kayo. At handa kaming alagaan kayo. Totoo pong sinabi ni Tina. Mapalad ako. Dahil binayayaan ako ng Diyos ng mga... Agnes, gusto sana kitang makausap. Alam ko. Kaya nga pinuntahan mo ako, di ba? Please naman, oh. Huwag ka nang mainis. Ay, ano ba kailangan mo? Gusto ko lang sana magpatulong sa'yo. Para makausap ko ulit si Tina. Agnes, gusto ko lang na magkaunawaan kami. Dahil kami naman talaga nagmamahalan eh. Patay na si Aling Felisa. Ano? At nakaburol sa kanila. Kaya kailangan ngayon ng kaibigan ko pagdamay. At hindi yung selfish mong pag-ibig. Pwede ba umalis ka na? Nakakaabala ka sa akin. Nakikiramay ako, Tina. Joel. Salamat, Agnes. Salamat sa'yo. Kasama ko si Inay at Itay. Kausap lang nila yung iba niyong kamag-anak. Kahit matagal na rin naming alam na mangyayari ito sa nanay, nasasaktan pa rin kami. Ang hirap pa rin tanggapin. Iniwan niya na kami ni Kuya Joel. Lagi naming naaalala ang mga pag-aasikaso niya sa amin. Kahit na iniwan na kayo ni Aling Felisa, naniniwala ako na lumisan siyang maligaya. Dahil nadama niya ang inyong pagmamahal hanggang sa huling sandali niya. Tina. Ayokong maglihim sa'yo. Kaya, sasabihin ko sa'yo yung nangyari kagabi. Bakit ano yun? Nagpunta si Ando sa bahay. Nagpapatulong na makausap ka. Ang tigas naman ang mukha ng lalaking yun. Huwag siya magkakamaling magpunta dito, dahil tatamaan na siya sa akin. At saka sinabi ko na naman noon pa sa kanya. Ayoko na siya makita. Limot ko na siya. Wala na siyang puwang dito sa puso ko. Kaya nga, pinalayas ko na nga rin siya sa aming kagabi. Mukhang handa ng lahat ang dadalhin mo sa pag-alis mo, Buo na ba talagang pasya mo? Oo naman, kuya. Excited na nga ako eh. Imagine, makakapag-abroad na ako. Kikita pa ako ng malaki. 2 years tayo hindi magkikita. Pwede naman tayong laging mag-video call, kuya. Oo nga, no? Dahil high-tech na ngayon. Mag-iingat ka sa bansang pupuntahan mo, Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Oo, kuya. At huwag mong kalilimutang gawin ang pinakabili ni Inay sa atin. Oo, ang laging dumalangin sa Panginoong Diyos Yun. sa lahat ng sitwasyon natin sa buhay upang lagi tayong gabayan sa habang buhay. Sa kanyang panahon.
ay puno ng pakikipagsapalaran. Kaya dapat na ang tao ay laging nakahanda. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Sania sa ating dulang sa kanyang panahon. Ang dami mo namang huling isda, Nico, at malalaki. Oo nga, mahal. Sinuwerte na naman ako. Madaragdagan na naman ang ating ipon. Pag naibenta mo lahat to, Magtira ka rin ang para sa atin. At bigyan mo rin sina Tatay Dado at Kuya Joel. ang bait mo talaga. Hindi mo nakakalimutan ng pamilya ko kahit na hindi ka naman pansin ng tatay ko. At kung pansinin ka man, sinusungitan ka. Kasi, kung hindi dahil sa tatay mo, wala akong magandang asawa. Kaya bakit ako magagalit sa kanya? Ikaw talaga, puro kabiro. Ba? Hindi ako nagbibiro. Talagang maganda ka. Oh? Napakaganda. At mapalad ako dahil ako ang pinili mo sa dami ng manliligaw mo. Wow! May isda na naman kami. At ang lalaki pa, ah. Padala ni Nico, Kuya Joel. Marami kasi uli siyang huli. Ang bait talaga ni Bayaw. Hindi kami nakakalimutan. Nagpapalapad lang yun ng papel. Tay, Akala yata niya matatanggap ko na siya bilang manugang. Nagkakamali siya. 3 taon na po kaming kasal ni Nico, Itay. At 1 taon na po ang apo niyo sa amin. Hindi ba maaaring kalimutan niyo na ang nakaraan? Hindi ko makakalimutan yon. Hindi siya ang gusto ko para sa iyo. Dangan nga lang, itinanang ka ng lintik na yon. Kaya yan, naghihirap ka sa buhay. ay, tapos na po ang lahat. Wala na kayong magagawa. Matuwa na lang kayo na maligay sa Sanya kay Nico. Malayo na palang narating ko. Natalibang kasi ako sa pangingista. Di bale, marami naman akong uli. At ang lalaki uli. Tsaka matutuwa na naman si Sanya dito. Oh, ang lalaki na ng alon dito. Mabuti pa makauwi na. Oh, may malaking alon. Sasalpukin ang bangka ko. Hindi! Hindi! Sino ang lalaking yan, anak? Nakita po siya ng mga tauhan natin dito sa dalampasigan. Sugatan siya, Mama. Ay, oo nga, at walang malay. Tumawag kayo ng doktor. Kailangan mailigtas natin ang lalaking ito. Marami siya sugat. Ay, bakit ka umiiyak? Ayoko siya mawala. Ayoko mawala si Noel. Pero anak, Tulungan na natin siya. oo, Dali. sige, oo. Uutusan ko yung isang tauhan natin na tawagin si Dr. Romano. Kayo pala, Itay. Kuya Joel. Naglutong ate Agnes mo ng sinigang na hipon. Nagdala ko para sa inyo ng pamangkin ko. Salamat, Kuya. Umiiyak ka na naman. Hindi ko kasi mapigilan, Tay. Alalang-alala na po ako kay Nico. Ilang araw na siyang nawawala. Kahit bang bangka ninyo, hindi pa natatigpuan? Oo, Kuya. Hinala ako. O kaya may babae at sumama na siya doon. Tay naman. Itay, huwag ko kayong magsalita ng ganyan. Pinahihina nyo naman ang loob ng kapatid ko eh. Hindi ako magagawang pagtaksila ni Nico. Mahal niya ako. At tapat siya sa akin. Eh, kung totoo yan, nasan siya? Kung na-disgrasya siya, Hinahanap? Narito ka lang pala sa may dalampasigan, Noel. Hindi na ba ang pangalan ko?
Nico, pasensya na, Rika. Nainip ako sa bahay niyo, kaya namasyal ako rito. Ang ganda dito, ano, Noel? Tahimik. Ang linaw ng tubig dagat. Ang puti ng buhangin. Rika, sinabi ko na sa'yo. Ako si Nico, hindi si Noel. Alam ko. Pero sana hayaan mo na lang tawagin kitang Noel. Kasi kamukha mo siya. Mas mataba. At mas matangkad ka nga lang sa kanya. Pero ang sabi mo, na-aksidente siya bago kayo ikasal. Oo. At iyon ang ikinamatay niya. Kaya nga nung makita kitang sugatan, talagang pinilit ko si Mama na tumawag ng doktor. Dahil ayoko mawala ka. Rika, Ayoko matulad ka kay Noel. Dahil mahal kita. Mahal kita, Nico. hindi. Nagkakamali ka lang ng nararamdaman mo. Akala mo lang mahal mo ko, pero ang totoo, yun ay dahil naaalala mo siya sa akin. Hindi ba pwedeng mahalin mo rin ako? Pasensya ka na. Pero may asawa at anak na ako. At natitiyak ko, nag-aalala na sa akin ang asawa ko. Hanggang ngayon ba nagmumukmuk ka pa rin? Hayaan niyo na lang po ako, Itay. Hindi ko naman po pinababayaan ang anak namin ni Nico. Magtrabaho ka na. Para mabuhay kayo. Ako mag-aalaga sa apo ko. Bala ko naman po talagang kumuha ng pwesto sa palengke. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Sumama ka doon sa pisan mo si Agnes. Sa Abu Dhabi? Oo. Maganda roon. Kikita ka ng malaki. Malilimot mo pa walang yamong asawa. Pero, Itay, Akong mag-aalaga sa apo ko. Gagastosan ko rin ang pag-alis mo. ayoko po, Itay. Ayoko po mapalayo sa anak ko. May santik pala talaga utak mo. Tigas ang ulo mo. Itay, sana hayaan niyo na lang po ako. May asawa na ako. At isa pa, naniniwala ako. Babalik din sa amin si Nico. Anong sasabihin mo sa akin, Nico? Aling Flora, gusto ko pong magpasalamat uli sa pagtulong niyo sa akin. Utang ko po sa inyo ni Rika ang buhay ko. Natulungan mo rin ako na malaki, Nico. Mula nang dumating ka rito sa resort namin, nagbalik ang sigla ng aking anak. Hindi na siya nagtatangkang magpakamatay. Kaya ang gusto ko sana, lumito ka na lang. O, mabubuhay ka na maginawa rito. Lalo na kung pakakasalan mo ang aking anak. Kaisa-isa ko siyang tagapagmana rin. Pero Aling Flora, may pamilya na ako. Alam po niya yun. At mali na buhayin niya sa akin ang isang matagal ng patay. Tama si Nico, Mama. Eka, Hinihintay na siya ng kanyang asawa at anak. Kaya, hayaan na natin siya makaalis. sigurado ka ba sa gusto mong mangyari? Opo. Maliwanag na ang isip ko, Mama. Tanggap ko nang hindi na magbabalik pa sa akin si Noel. Akala ko hindi ka na darating, Sanya. Ang tagal mo eh. Pinaliguan ko pa kasi si Junior, Kuya Joel, kaya medyo natagalan ako. Ano yung dala mong bag? Narito lahat ng mga kakailanganin ni Junior habang nasa palengke ako. O sige, kami nang bahala dito ng asawa ko at maging sa pamangkin ko. O sige na, magtrabaho ka na. Salamat. Salamat, Kuya. Buti ka pa, nauunawaan mo ko. Dahil nakita ko naman kung gaano ka kamahal ni Nico. Kaya hindi rin ako makapaniwalang
ipinagpalit ka niya sa iba. Sana nga, bumalik na siya. Kasi anibersaryo na ng kasal namin bukas. Sana, ibalik na siya sa akin ng Diyos. Tulog na si Junior. Malapit na rin matapos ang araw na to. Ang wedding anniversary namin ni Nico. Diyos ko. Nasaan po kayang asawa ko? Sana wala pong nangyaring masama sa kanya. At sana naaalala pa rin niya kami. Diyos ko. Sonia, Nico! 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 Ikaw nga! Salamat! Salamat at nagbalik ka na! Nico! patawarin mo ako sa pagkawala ko. Ano bang nangyari sa'yo? Saan ka galing? Sinalpok ng malaking alon ng bangka ko at napadpad ako sa isang isla na pag-aari ng isang mayamang biyuda. Sila ng kanyang anak ang tumulong sa akin. Babae bang anak ng biyuda? Oo. Pero huwag kang mag-alala. Wala akong naging ugnayan sa kanya. Alam mo, binigyan pa nga nila ako ng pera. Para daw magamit natin sa pagnenegosyo. Ano? Bakit? Ikukwento ko sa iyo lahat mamaya. Pero ngayon, ang gusto kong gawin natin, ipagpasalamat sa Diyos ang muli nating pagkikita. Sa kanyang panahon, wala raw imposible sa isang taong pursigido at determinado. Ngunit paano mo nga ba kukumbinsihin ang isang taong nawalan na ng pag-asa? Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Warren sa ating dulang sa kanyang panahon. Hello, Warren. Mag-umpisa na ba tayo ng session natin? Ha? Huwag na, Kuya Nathan. Makakauwi ka na. Naku, hindi po pwede. Magagalit sa akin ang dami Tama mo. na, ayoko na eh. Nag-aaksaya lang tayo ng oras sa panahon. Huwag na tayong umasa. Makakalakad pa ako. Huwag ka naman ganyan, Warren. Hindi ka dapat Bihis ka ba? Hindi mo ba ako narinig? Ang sabi ko, umalis ka na. Ano nangyayari dito? Marieta, ayaw na po ni Warren na ituloy ang session namin. Anak, bakit? Ano ba problema? I'm hopeless, Mami. Hindi niyo ba nakikita? Habang buhay na ako magiging dependent dito sa aking wheelchair. Huwag mong sabihin yan. Hindi ka dapat mawalan ng pag-asa. Alam ko mahirap ang pinagdadaanan mo at naiintindihan kita. Pero hindi ka dapat sumuko, anak. Hindi niyo ko naiintindihan. Dahil hindi pa ninyo nararanasan ang mabalda at malumpo. Anak, hayaan mong tulungan ka namin. Kaya sana naman, tulungan mo rin ang sarili mo. Pwede ba umalis na kayo sa harapan ko? Just leave me alone! Ipinagtimpla kita ng juice at naghanda rin ako ng sandwich, Warren. Pwede ba, Mildred? Umalis ka na. Huwag mo na akong pag-aksaya ng panahon. Nagiging pabigat na ako sa'yo. Mahal kita, Warren. Kaya masaya ako na paglilingkuran kita kahit sa ganitong paraan. Ikaw lang ang masaya. Ako naaaburido na. Kaya iwan mo na ako. Naririto ako para suportahan ka. Kaya huwag mo naman akong pagkaitan na pagkakataong dabayan kita sa iyong kalagayan. Ayoko na. Gusto ko na makipag-break sa'yo. Warren,
Seryoso ako. Umpisa ngayon. Tapos na sa atin ang lahat. Mami, mukhang mahihirapan po talaga tayo kay Warren. Paano pa natin siya matutulungan kung siya mismo hindi willing na tulungan ang kanyang sarili? Gusto ko magpakatatag. Pero sa nakikita ko sa kapatid mo, parang pinanghihinaan ako ng loob. Hindi ko naman po siya masisisi. Pang-tatlo na si Nathan sa kanyang mga naging physical therapist. Pero walang pinagbago. Kahit konti yung kalagayan niya, mas lalo pa nga siyang naging depressed. So na anak, gano'n na rin ang nararamdaman ko. Mukhang nahawa na ako sa kapatid mo. Kung ano man po yung nararamdaman natin, hindi natin dapat ipakita sa kanya yon. Sa halip, dapat pa nga tayong magpakatapang at magpakatatag. Kahit man lang sa ganung paraan, matulungan natin siya. Nag-file ako ng indefinite leave of absence. Gusto ko kasing ako mismo ang tumutok kay Warren. Ano bang binabalak niyo, Daddy? Hindi ko alam kung ano talaga ang pinakamainam na paraan, pero gagawin ko ang lahat para makalakad siya. Pero, paano niyo yun magagawa? Kung si Warren na mismo ang sumuko. Kayong hindi dapat sumuko. Makalalakad ang kapatid mo. Kung kinakailangan kaladkarin ko siya, yun ang gagawin ko. Daddy, bakit po ninyo ako dinala rito? Ano pong gagawin natin? Maganda kasi ang ambience dito at makapal ang Bermuda grass. Ito ang the best place para ikaw mag-practice. Ano pong practice ang gagawin ko? Ano ba? Eh di magpa-practice kang maglakad. Daddy, Hahawakan ko kamay mo. teka. Sige, tumayo ka. Daddy, hindi ko pa kaya. Kaya mo yan. Sige, tumayo ka. Ano ba? Huwag kang mag-alala dahil nahahawakan kita na maigpit. Pero, Daddy, Hindi mo ba ako narinig? Ang sabi ko, tumayo ka. Tumayo ka, Warren. Tumayo ka. Oh, ayan. Kaya mo naman pala tumayo. Upo na ako, Dad. Ang sakit ng paa ko. Tumayo ka lang ng ganyan. Daddy, Tiisin mo ang sakit. pero Daddy, Basta makinig ka sa akin. please, maawa ka sa akin. Yun na nga Naaawa ako sa'yo. Kaya ako ito ginagawa. Sige. Tumayo ka lang ng ganyan, ha? Masasanay ka rin. Hindi ko na kaya. Babagsakan na. Babagsakan mo. Hindi ka babagsak dahil nakaalalay ako sa'yo. Tama na, Daddy. Huwag na natin pilitin ang isang bagay na imposible. Hindi. Dad, Hindi ako susuko. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, sisikapin mo makalakad. Dad, Saan ba kayo talaga nang galing? At anong ginawa nyo? Bakit may sugat siya sa tuhod? Tapos, may mga galos din siya sa sikot braso. Ganon talaga. Kasama yan sa proseso na dapat niyang pagdaanan. Bakit nga? Ano ba talaga ang ginawa nyo? Huwag kang mag-alala. Walang ano man yan. Masasanay din siya. Alfonso, hindi ko na yata gusto yung ginagawa mo. Baka lalo lang mapasama ang kanyang kalagayan. O sige. Sumama ka na lang sa amin bukas para malaman mo kung anong ginagawa namin. Ayan, makakapaglakad ka na. Sige, yumakap ka sa akin.
Pilitin nating makarating doon sa may poste, ha? Daddy, nahihirapan na po ako. Basta pilitin mo. Huwag kang susuko. Masakit na pong pa ako. Ganun talaga. Para namang hindi ka na nasanay. 3 linggo na natin itong ginagawa. Hindi ko na po kaya. Kaya mo yan. Yan, malapit na tayo. Sige pa. Konting tiis pa. Yan, okay lang yan. Okay lang yan. Baka ilang beses ka nang bumagsak pero nagawa mo pa rin tumayo. Kaya sige, tumayo ka ulit. Tumayo. Hindi ko na po talaga kaya, Daddy. Kaya mo yan. Huwag kang susuko. Kaya tumayo ka, Juan. Daddy, Tumayo ka. Tama na yan, Alfonso. Magpahinga muna kayo. Pwede ba, Marieta? Huwag ka na makialam. Huwag mo kasi siyang puwersahin. Hinay-hinay lang. Sabi ko naman sa'yo, huwag kang makialam. Sige, Warren. Tumayo ka. Anak, sige. Tumayo ka. Tutulungan kita. Huwag mo siya hawakan. Hayaan mo siyang tumayong mag-isa. Sabi ko naman sa'yo, hindi natin siya pwede puwersahin. Kailangan niya ng alalay, Alfonso. Tapos na kami sa prosesong yan. Kaya hindi mo na kailangan pang ulitin. Basta. Hindi ko hahayaan pahirapan mo ang aking anak. Sa susunod, hindi ka nasasama. Sinisira mo ang diskarte ko. Alfonso, hindi na nakabubuti yung ginagawa mo. Dahil lalo mo lamang siya pinapahirapan. Yun na nga eh. Habang nahihirapan siya, lalo siyang nagpupursige at nagiging matatag. Nakita ko ang kanyang improvement. Kaya huwag ka na makialam, Ay, pwede ba? basta. Hindi ko gusto yung ginagawa mo. Tama na. Huwag mo na ipagpilitan ang gusto mo. Dahil... Alfonso? Alfonso, bakit? Oh, Alfonso! Daddy! Mami, tulungan niyo ako. Dali natin si Daddy sa ospital. Daddy! Nakakalakad ka na! Oo, Mami. Nakakalakad na ako. Daddy! Salamat po, Daddy. Walang masamang nangyari sa inyo. Akala ko po talaga, inatake na kayo sa puso. walang ano man ito, anak. Ang importante, nakalalakad ka na. Opo, nang makita ko kayong bumagsak, bigla ako napatayo at nakalakad. Nakalalakad ka na talaga, di ba? Bumabagsak ka lang, pero ngayon, unti-unti nang nagiging normal ang kalagayan mo. Opo, at marami pong salamat sa tiyaga at sakripisyo ninyo. And soon, sa kanyang panahon, sa pagdating ng mga pagsubok at mga problema sa buhay, ang pangunahing inaasahan ng tao upang maging sandigan ay ang kanyang pamilya. Ng hirap, ito'y hindi rin maaaring asahan. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Sally sa ating dunang sa kanyang panahon. Oh, mabutit dumating ka na, anak. Tamang-tama. Nakaluto ng kapatid mo. Mabuti naman po. Dahil talagang pagod at gutom na ako. Nakapaglinis din siya nitong buong bahay at naglaba ng mga damit natin. Dapat naman po talagang gawin niya yun. Dahil yun lang naman yung pwede niyang itulong sa akin sa hirap na dinaranas ko ngayon. Anak naman. Oh, totoo naman yun, Tay. Mula nang dumating sila dito ng pamangkin ko, kinapos na tayo. Alam naman niyang hindi malaki yung kita ko sa trabaho. Biglang pumanaw ang bayaw mo. Alam mo naman yan. At kailangan ng tulong ng kapatid mo. Ay, magpapalit na ako ng damit. Gusto ko na akong kumain.
Ate Marifi, dinala ko na dito sa kwarto mo ang almusal mo. Bakit dinala mo pa dito yan? Sabi kasi ni Itay, masama ang pakiramdam mo. Kaya naisip kong dalhan ka na lang ng pagkain dito sa kwarto mo. Hindi mo kailangan gawin yan. May mga paa ko. Kaya ko magpunta sa kusina para kumain. Ate, galit ka ba sa akin? Kasi napansin ko, mula nang dumating kami dito ng anak ko, bihira mo akong kausapin. Eh kasi naman, Sally, alam mong maliit lang yung kinikita ko sa pabrika. At hirap ako sa pagpapagamot kay Itay dahil nga sakitin siya. Tapos, dumagdag pa kayo ng pamangkin ko sa obligasyon? Ate, sorry, hindi ko naman gustong maagang mabiyuda. Oo nga. Pero kung hindi ka maaga nag-asawa, baka hindi ka byuda ngayon. Baka dalaga ka pa. At nakakatulong ko kay Itay. Ate Marifi, Tapos ngayon sinasabi ko yung totoo, iyak-iyak ka dyan. Sige na. Iwan mo na ako. Ako na maglalabas ng kinainan ko. Pagkatapos kong kumain. Masipag po siya, Aling Cynthia, Mang Peter. Mapagkakatiwalaan, manapo kayo. Naniniwala naman kami sa iyo, Jean. Matagal ka na namin kapitbahay. At wala kang masamang record dito sa lugar natin. Hindi ko naman po kasi ugali yung gumawa ng masama. Sabi mo, byuda na yung gustong pumasok na kasambahay at may anak ka mo? Opo, 2 years old na po. Pero hindi po problema yon. Mabait yung bata, hindi rin iyakin. At saka kapag maraming gagawin si Sally, pwede niyang iwan sa akin ang kanyang anak. Malapit din po kasi sa akin ang batang yun eh. Kailan mo naman siya isasama dito? Sigurado ka ba na kaya mong maging kasambahay, Sally, anak? kaya ko po yan, Itay. Sanay naman po ako sa mga gawaing bahay eh. Ang mahalaga, hindi na po kami magiging pabigat pa kay Ate Marifi. Pasensya ka na, anak, sa kapatid mo, ha? Huwag ka sanang magalit sa kanya. Hindi naman po ako nagtatampo. Dapat lang naman po talaga magtrabaho ako para sa amin ang anak ko. Dadalaw ka pa rin dito lagi, ha? At lagi kitang idadalangin sa Panginoong Diyos upang ingatan at tulungan kanyan lagi. Heto na po ang merienda ninyo, Ate Cynthia, Kuya Peter. Salamat. Thank you, Sally. Sige na. Balikan mo na ang anak mo. Tatawagin ka na lang namin kung may kailangan kami, ha? Opo. Alam mo, mahal, natutuwa ako dyan kay Sally. Totoo lahat ang sinabi ni Jean tungkol sa kanya. Oo nga. Mabait, masipag, at mapagkakatiwalaan siya. At mabait ang anak niya. Kaya nga pati ang bunso natin, nawiwili rin sa anak ni Sally. Ay, mahal, may sinabi nga pala sa akin si Sally. Ano yun? Gusto raw niyang mag-aral ng cosmetology. Oo, maganda yun, ha? Para may iba siyang alam na trabaho. Kaya lang. Okay lang ba yun sa'yo? Oo naman, okay lang. Sandali lang naman yun. At saka, tutulungan din siya ni Jean pag kailangan ng bantay sa anak ni Sally. Itay, malungkot na naman kayo. Naalala ko lang ang kapatid mo. Matagal na natin siyang hindi nakikita. Hindi na tayo nakakabalita sa kanya. O di ba sabi niyo? Nung huling punta niya rito, nabanggit niya mag-aaral siya ng cosmetology. Baka yun yung dahilan, kaya abala siya. Nag-aalala lang naman ako. Baka ka kung may sakit siya eh. Huwag nga kayo mag-isip ng ganyan. Ni Sally sarili niya, malaki na yun. May anak na nga eh. At isa pa, kailangan niya maging matatag kung gusto niyang mabigyan ng magandang kinabukasan yung anak niya. Bakit ba lagi kang inis sa kapatid mo? Wala naman siyang masamang ginagawa sa'yo. Iniso ako kasi maaga siya nag-asawa. Kaya ayan, maaga siyang nabiyuda. Kasalanan niya kung bakit siya naghihirap ngayon sa sikap at huwag siyang magpabigat sa iba.
Cynthia, nabanggit mo na ba kay Sally ang tungkol sa nalalapit nating pag-alis? Hindi pa, mahal. Naaawa kasi ako sa kanya eh. Jack, malulungkot siya. Dahil mawawalan siya ng trabaho. Kasi nga, sa ibang bansa na tayo titira. Ay, tama ka. Kung mamamasukan naman siya sa iba, baka makatagpo siya ng malupit na amo. Pati anak niya pag malupitan. Ay, paano kaya natin siya matutulungan? Alam ko na. Hmm? Alam ko na kung paano tayo makakatulong sa mag-ina. Ano po? Para sa akin ang parlor na ito? Dito, sa bakuran po ninyo? Oo, sabi ko na po sa inyo, Aling Cynthia. Pero magugulat si Sally. Oo, Sally. Ito ang palalaguin mo. Ninyo ni Chin. Yes, salamat po, Aling Cynthia. Sinama niyo ako sa magandang kapalaran nitong kaibigan ko. Dahil mabait ka rin. Pero naguguluhan po ako, Ate Cynthia. Paano na po ang trabaho ko dito sa inyo? Aalis na kami ng Kuya Peter mo. Ha? Sa ibang bansa na kami maninirahan. Ha? Dahil napalapit na kayo mag-ina sa amin, kaya naisip namin na tulungan kang mabigyan ng magandang kinabukasan ng iyong anak. At yun ay sa pamamagitan ng business na ito. At mababantayan mo pa rin ang bahay namin. Naku, salamat po, Ate Cynthia. Napakabuti po ninyo. Pangako, hindi ko sasayangin ang inyong pagtulong. At hangad naman namin ang iyong tagumpay. Girl, malaking kinita ng dalawang parlor mo ngayon. Eto ang ingresyo ng dalawang bading na nagmamanage doon. Salamat, Jim. Malaki nga Pag ganito lagi, makakapagbukas na tayo ng pang-apat na parlor. Ang galing! Ito na talaga ang best friend ko. Tayong dalawa. Remember, ikaw ang assistant ko. Ay, girl. Wait. May naalala ko. Ano yun? Nakasalubong ko kanina sa daan yung kapitbahay nyo. At may sinabi siya sa akin tungkol sa ating Matagal ko na nga pala silang hindi napupuntahan. Kumusta na kaya sila? medyo hindi maganda. Ha? Dahil may sakit daw ang ate mo. At ang tatay nyo, nagtitinda raw ng balot at penoy para mabuhay. Kumusta ka na? Ate Marifi? Ate? Pasensya na. Matagal na panahon akong hindi nakapunta sa inyo. Nung makatapos kasi ako ng cosmetology, naging busy na ako. Ate? Anong ibig mo sabihin? Pinilit ko talagang maging masungit sa'yo. Para magsikap ka. Dahil ayokong lumubog tayong lahat sa hirap. May anak ka na dapat mong bigyan ng magandang kinabukasan. Kung ganon, hindi totoong galit ka sa akin. Oo, hindi totoo yun. Gawa-gawa ko lang yun. Sorry, ha? Nasaktan ko ang loob mo? Ate, salamat. Dahil sa naginawa mo, umasenso ang buhay namin ng pamangkin mo. Kaya ngayon, kukunin ko na kayo ni Itay upang magkasama-sama na tayong muli.